Eto yung mga piratang mga pirata. Parang ang bigat natin. Ano dito sa unahan? Ha? Ano dito sa unahan nakaupo? Nakakatakot. Ayan ang mga kasimangang isda, bababa, mamamalengke ng supply dito sa Rabaul. Maliwanag ang buhay. Ayan. Ganda ng uso ni Red Robin guys, oh. Ayan. Mamamalengke lang po mga kasimangang isda for the meantime kasi wala na kaming pagkain at puro gutom na itong mga hitsurang ito. Oh, kita ninyo, humarap ka sa camera. Sakay kami ng speedboat ngayon. Ayan. Ano ito eh? Oh. Ayan guys, speedboat tayo. Wala pang gasolina. Oh, parang papara pa. Yan, ganito po guys ang itsura ng area dito ngayon sa Rabaul. Mainit. Puro mga fishing boats makikita ninyo, tsaka mga carrier na barko. Yan, kung saan nagsasalin yung mga fishing boat natin dito guys. Ayan. Good morning, time to market. Ayan, to go to market, to groceries tayo ngayon. So, ganito po, okay na yung ganito mga get up natin guys. Oh. Tanggalin mo yan. Ayan, yun ang ating pambato dito guys eh. Yan yung look, ito yung good look talaga. Ito yung new look, yung kalbo. Ayan, si Chief Roy, Chief Engineer namin. Guys, hindi ko na nakuhanan ng video yung actual na pamamalengke namin o pag-groceries namin kanina dun sa Papindo sa Kokopo guys dito sa Papua New Guinea kasi nag-live ako. So nag-focus ako sa live ko at kailangan ko rin mag-live. So ayan, nakunan ko na lang yung pag-uwi namin pabalik na sa barko. At ayan, makikita nyo kung paano kami bumababa at umaakyat, anong sinasakyan namin at kung ano-anong mga pinamimili namin guys. So panoorin nyo lang po. Kasi kami ko sa natura mana besingat lang taso. Okay. Kaya ba ng speedboat isa lang hakot yan? Dalawa to, dalawa. Alal, bet man din. Aray sa tibis. Nagpapalay mo doon. Start din ang tinatagal. Tawa ng tawa tong kupal na ito. Narangan ka na eh. Pauwi na kami, nagkakarga lang. Ayan. Speedboat pa rin. Usually guys, ang aming mga binibili sa groceries ay karneng baboy at manok guys. Wala kasi ditong baka. At the same time guys, napakamahal ng presyo dito. Halos doble or triple ng presyo dyan sa Pilipinas. At marami rin dito mga Philippine products guys na nabibili. So kung kailan dumating yung mga supplies ng stocks ng groceries dito, that's the time na pamili kami kasi pag dumarating kami dyan, usually ubos na yung mga supply nila. Kaya kung ano na lang ang amin makuha, lalong-lalo na napakahalaga po sa amin ng sibuyas, bawang, suka, ayan, toyo, mga ingredients guys. Kasi yan ang kalimitang maubos sa amin dahil nga kalimitan ng ating inuulam ay isda. So pag naubusan tayo ng ingredients, puro ihaw na lang at saka pangat at paksiw na lang. So kung meron kang gulay-gulay, at least kahit pa paano, masarap-sarap naman dahil ang ulam mo kahit puro isda dahil sa ingredients na ating sinasahog guys. Ayan, nakikita nyo, sako-sakong sibuyas. Noodles,
Mga tinapay, mga dilata. Wala pang gulay to, no? Yan. Galing kami sa Kokopo, guys. Goy, mababasa ka dyan. Ito lang ikon sila. King na ang barko. Kambak ka. Tapos na siya. Hindi kasi yan, kailangan second batch. Ha? Wala siguro ng iba, hindi ka kaya ito. Hindi kaya ng isang shuttle. Balikan na, tao pa. Yung tao ko lang. Eto yung mga piratang mga pirata. Parang ang bigat natin. Ha? Nakakatakot. Yan. 2 minutes ride, speedboat ride, papunta kay Red Robin tayo. Yun, nandun si Red Robin sa unahan. Kung mapapansin nyo guys, napakalinis talaga ng tubig dito, ng dagat guys. Kita niyo, wala kang makikitang basura, wala kang makikitang lumulutang na basura guys. Kaya talaga yung fishing ground dito, lalo na napakalinis sa fishing ground. Kaya ang isda talagang dito dumadayo sa bansang ito kasi unang-una sa kalikasan, napakalinis po. At yung mga kinakain nilang dilis ay napakarami dito guys. Kaya ang nangyayari talagang dito dumadayo yung mga isda. Kaya yung ating mga namumuho ng mga businessman ay dito po talaga nag-venture para mangisda dahil sa mga voluman po yung mga nahuhuling isda. Kita nyo na, nasa port tayo, port area, malapit dito, pero kita nyo naman, wala kayong makikitang tagas ng langis, mga krudo or basura, unlike po dyan sa Pinas. Hindi ko naman po nilalahat sa lahat, dyan sa Pinas na lahat ng area na may dagat ay marumi. Pero marami rin pong areas dyan sa Pilipinas ang polluted na, kaya yung isda natin ay medyo kung sa kwan ay kukunti talaga dyan. Parang naabuso po in a way na siguro sa pollution. Pero sabi nga, grasya yan eh. Kung talagang bibigay ni Lord yung grasya sa atin, saan man yan ipagkakaloob guys. Kaya thankful kami kasi dito kami na nagkaroon ng hanap buhay o ng trabaho. Napakarami po nabibigyan ng trabaho ng kumpanyang ito kasi hindi lamang po sa kaning, hindi lamang po sa panguhuli ng isda, napakarami po na binibigay na trabaho. Kaya talagang sa mga nagko-comment dyan na greed daw kami, o kami ay gahaman. Hindi po kasi naibabahagi po ng kumpanya sa mga tao, sa mga trabahador at sa bansa kung saan kami nandoon ngayon. Malaki po ang taxes namin binayabayaran, permit, license, and everything. Kaya guys, nagsasabi sa amin lagi may overfishing daw dito sa mga vlog ko. Well regulated po kami. Meron kaming fisheries observer na kasama. So, pagtabi namin, kasama namin sila. Paglaot namin, kasama namin sila. Ay, yung mga naiwan dyan, ano, ang tao dyan, nandiyan na sa speedboat yung mga pinaturo po sa flight.
Mukhang abo sayap na yan, nandyan na. Akit tayo. Nakatakot pagka tumatagi. Tulungan niya. Putin mo ako. Ayan, thank you Lord, nakabulak. Ay.